Chapter 8. Inis na inis ako sa lalaking iyon dahil sa hindi man lamang nito iniwasan si Sophie. Galit na galit ako. At dahil galit na galit ako sa sinabi niya kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko at tuluyan ko siyang inangkin ng nalasing siya. She's mine at ako lang ang dapat. That was the best feeling that I have. Hindi lang isang beses na inangkin ko siya sa gabing iyon kundi madaming beses. God, hindi ko siya pagsasawaan. Gusto kong paulit-ulit na gawin ito sa kanya. Gusto kong maramdaman lagi ang init ng kanyang katawan. I want to make love to her again and again. Gusto ko nang baguhin ang relasyon naming dalawa ni Sophie. Gusto ko nang iparamdam sa kanya na pinahahalagahan ko din naman siya. Gusto kong pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa ay magsisimula kaming muli. I want her to be my girl, to be mine. Pero pagkatapos sa lahat ng paakit na ginawa ko sa kanya, sa hindi ko pagtrato sa kanya ng maganda, hindi ko alam kung paano uumpisahan ang plano kong maging kaming dalawa. I felt weird of myself dahil sa unang subok ko palang para na akong baliw. At nagalit na naman ako dahil sa sinabi niya sa akin na pakiramdam ko tinatanggihan niya ako kahit pa may nangyari na sa aming dalawa. Can you just give me a medicine na pwede ko na lang inumin siya, char? And better, wag ka nang magpakita sa akin para mabilis akong makapag-move on mula sa'yo. I am really determined of what I say that I am going to stop myself from loving you. Pagod na ako na mahalin ka. And I don't want to marry you. Aniya sa akin at sa mga mata ko pa nakatingin. At dahil sadyang pikan ako kaya ito tuloy ang lumabas sa labi ko. That's good, because I don't want to marry you too. Nagbago na ang isip ko, ayaw na kitang pakasalan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil boring ka sa kama. Hindi ako nag-enjoy sa'yo. Alam kong nasaktan siya sa sinabi ko. Napamura ako sa sarili ko. Bakit ba pagdating kay Sophie, kay dali kong minus, kay dali kong map icon lalo na pagpakiramdam ko ayaw niya sa akin. At minsan talaga hindi ko mapigilan ang bibig ko at masyadong matalim ang dila ko. Pero hindi naman totoo ang sinasabi ko. To be with Sophie is like a heaven. Hindi naman ako ignorante, marami na rin akong experience sa mga babae pero iba kay Sophie, hindi dahil sa virgin si Sophie kundi dahil habang inaangkin ko siya, naramdaman kong sabay kong isinuko ang puso ko sa kanya. Umalis ako nang hindi man lamang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Ang nasa isip ko na lang na ay babalikan ko siya sa mga susunod na araw para suyuan sa paraan na alam ko. Bumalik ako sa hospital. I am recently having my residency para sa pangarap kong maging surgeon. We were planning to have our medical mission sa isa sa mga remote area ng bansa na nasa Mindanao kaya kailangan namin pumunta sa school para sa proposal namin and as a sponsor sa ilang medical students na tulad ko, kasama ko ang 3 pang doctors na tulad ko. Hinarangan ang sinasakyan namin na van ng mga hindi kilalang tao. Kahit isa sa mga aming 4 ay walang nakaalala sa kung ano ba talaga ang nangyari sa amin. Mabilis ang pangyayari, hindi na i-report ang nangyaring pagkidnap sa amin kasi para naman kaming hindi kinidnap. Sa pagkaalala ko, kinidnap kami pero hindi ito maalala ng mga kasamahan ko. Nagising na lang kaming 3 na nasa hospital kami, at mataas ang lagnat naming na parang kino-convulsion kami. Hindi din alam ng doktor sa kung ano ang nangyayari sa amin. They done a lot of tests sa US. Walang nakakaalam sa nangyayari sa akin kundi ang daddy ko lang. Pinigilan ko itong sabihin sa mommy ko ang nangyari sa akin dahil ayaw kong mag-aalala ang ina ko sa akin. This is the time na na-hospital ang ama ni Sophie at namatay ito. Wala na naman ako sa tabi niya at hindi ko ito kagustuhan dahil sa nakikipaglaban din ako sa virus na naging dahilan na humihina ang katawan ko. Hanggang sa gumaling din kaming 4, bagay na ipinagtataka ng mga doktor dahil bigla na lang kaming gumaling. Naging malakas kami na parang walang nangyayari. Sa wakas, I am back in my normal life. Tulad ng inaasahan ko, galit na galit sa akin ang pinsan kong si Gray dahil sa inakala na naman ito na hindi ko binigyan ng halaga si Sophie. Malaki talaga ang naging hidwaan namin ng pinsan ko. Hanggang sa nalaman ko na nabuntis ko si Sophie. Ang saya ko sa balitang ito. Wala akong ibang gusto nang nalaman ko ito kundi ang pakasalan ko lang siya kahit pagalit din ako sa katotohanan na plano niyang itago sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya.
Akala ko wala nang maging problema, na ang problema na lang ay kung paano ko suyuan si Sophie para maging maayos ang pagsasama naming dalawa. Pero isang araw bago ang kasal naming dalawa ni Sophie, para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa balitang nakarating sa akin. Yung blood sample nyo na pinadala sa National Laboratory para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa inyo nung bigla kayong nilanat at bigla din gumaling ay lumabas na. At hindi maganda ang maging resulta. Ayon sa resulta, may isang hindi pa nakikilala na druga na ini-inject sa inyo at needed pa itong mas lalo pang pag-aaralan. Nasa dugo nyo pa ito at kasalukuyan pang pinag-aaralan kung ano ito at para saan ito, at ano ang maging epekto nito sa katawan nyo. Kasama ko ang 4 na doktor na kasamahan ko, pinatawag kami ng head doctor namin, kasama nito ang 2 chemist na galing pa sa National Laboratory. National Laboratory are involved in advanced research, testing, and development in areas like health, science, technology, and defense. May nakita nga sa blood test namin noon na hindi matukoy kaya pinadala ito sa National Laboratory para mas mapag-aralan pa ito. However, something resembling a virus similar to what is found in someone with HIV was detected in your blood. It is contagious in the same way HIV is, but it is not HIV. The team will conduct more extensive research to determine what it really is. It could potentially be a threat to national security, possibly a weapon used by enemies, and you might have been a test subject. For now, you are advised to avoid any contact to anyone, ani ng isang chemist. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig ko. Ikakasal na kami ni Sophie at matagal kong hinihintay ang pagkakataon ito na magiging akin ng tuluyan si Sophie. Pero ano ito? Bakit ito nangyari sa akin? Sino ba kasi ang gumawa nito sa amin? Pero may mga asawa na kami, ani ng isa kong kasama. I know this is a very difficult time para sa inyo. Ang advice ko lang na maibigay sa inyo ay kausapin ang asawa nyo, ipaliwanag ito. Ipinangako din naman namin na ginagawa na namin ang lahat sa ngayon. There might be an antidote of this. Pati ang government ay tumutulog na rin kasi baka nga gawa ito ng mga kalaban sa gobyerno. They are investigating the possible person or group na gumagawa nito sa inyo para malaman kung para saan ba talaga ito. Kaya kausapin nyo ang mga asawa nyo. Pero, meron naman way para hindi kayo makahawa through intercourse, gumamit kayo ng condom. Pwede nyo din halikan ang asawa nyo para iparamdam sa mga ito na mahal nyo pa rin ito dahil tulad ng sabi namin kanina, para itong HIV pero hindi ito HIV. Bilang doktor, alam ko kung paano matransmit ang HIV. Kissing someone with HIV is generally considered safe and does not pose a risk of transmitting the virus under normal circumstances. HIV is primarily transmitted through blood, semen, vaginal fluids, rectal fluids, and breast milk. The virus cannot be transmitted through saliva, so casual kissing, such as a peck on the lips, is not a risk for HIV transmission. However, deep kissing or French kissing, where there might be an exchange of blood due to open sores or bleeding gums, could pose a very low risk of transmission, but such cases are extremely rare. Overall, the risk of acquiring HIV through kissing is negligible. Pero kahit pa safe ito, meron pa rin risk. At kailangan kong protektahan si Sophie. Pero dahil sa masyado kong pinagnanasaan ko ang asawa ko kaya dumating talaga ako sa punto na nakalimot ako. Humawak ko sa magkabilang dibdib ni Sophie nang unti-unting gumagapang pababa ang labi ko sa puso niya, pababa pa hanggang sa perlas niya. Tila na ako mawawala sa matinding pagnanasa na naramdaman ko nang nakaharap ako ngayon sa kuweba ni Sophie, pinaglalawayan ko ito. Akin ito. Akin siya at malaya ko na siyang maaangkin. Sisimulan ko na sanang angkinan siya nang biglang pumasok sa isip ko ang kalagayan ko. And I was frustrated thinking na kahit gusto ko, hindi pwede. Kaya kahit labag sa loob ko ay tumigil ako sa ginagawa ko. Without warning, I swiftly grabbed the blanket and pulled it over her naked body, covering her completely. Her eyes widened in shock at my unexpected action. I see that she was completely taken aback, freezing in place as a wave of confusion and disappointment washed over her. Alam kong naguguluhan siya sa biglang pagbabago ko kahit pa sobrang init ng naramdaman namin kanina.
I'm sorry. I can't do this. Ang tanging sinabi ko saka ako mabilis na humakbang palabas ng kwarto. Hindi ko pwedeng gawin leon kay Sophie. Paano kung mahawa siya sa kung anong virus meron sa katawan ko ngayon? Buntis si Sophie, hindi lang siya ang maaapektuhan kundi pati na ang anak naming dalawa. Hindi din ako pwedeng gumamit ng kondom dahil paano ko gumamit ng kondom dahil paano ko ipapaliwanag kay Sophie na gumagamit ako ng protection na hindi na kailangan dahil sa buntis na siya. Hindi ko kasi ginawa ng mga kasama ko na ipinaliwanag nila sa mga asawa nila ang problema, ang kalagayan namin. Noon pa man, sadyang malihim na ako na tao, at hindi pa rin nagbabago ang pagiging malihim ko, hindi ko ipinaalam kay Sophie ang tungkol dito. Dahil sa isang doktor ang ama ko kaya ito lang talaga ang nakakaalam sa kung ano ang sitwasyon ko, sa kung ano ang kalagayan ko. Kumuha ako ng alak at dumiretso ako sa kotse ko. Paulit-ulit kong pinagsusuntok ang steering wheel ng kotse dahil sa sobrang frustration na naramdaman ko. Napaiyak na rin ako. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Pakiramdam ko pinaparusahan ako. Bigong-bigo ang pakiramdaman ko. Naging busy ako, ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa kay Sophie kahit pa hindi ko magampanan ng mabuti ang pagiging asawa ko sa kanya pero lagi na lang akong nagkamali, lagi ko na lang siyang nasasaktan. Aminado ako na kasalanan ko kaya nawala ang isa sa kambal sana na anak namin ni Sophie, kaya sinisisi ko ang sarili ko. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako at nanatili ko pa rin sinisisi ang sarili ko. Hindi talaga naging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Sophie, madalas siyang nagseselos, madalas niya akong pinagdudahan na may babae pero kahit hindi ako naging mabuting asawa para sa kanya, I never cheated on her. Isa sa ikinainis ko sa kanya ay sa tuwing nagdududa siya sa akin na may babae ako, gusto niyang makipaghiwalay agad sa akin. Wala kaming relasyon ng sekretarya ko na pinagseselusan niya. Kung ano man ang naisip niya sa naabutan niya ay mali sa kung ano ang katotohanan. Hindi ako nagtaksil. Pinagalitan ko din naman ang sekretarya ko sa kung ano ang pinagsasabi nito kay Sophie at tinanggal ko na ito sa trabaho nito bago pa napagpasyahan ni Sophie na iwan ako at isama ang anak namin. Galit na galit ako sa ginawa niya. Malapit na ang first birthday ng anak namin pero umalis pa rin siya. I am just teasing of her nung tinanong ko ang sekretarya ko sa motif ng birthday ng anak namin pero sa tingin ko, off nga siguro lagi ang humor ko. Pero hindi man lamang niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya, umalis siya agad. Go home now, Sophie. Huwag mong hintayin na ako mismo ang makakita sa'yo at baka hindi mo na makikita si Shania. Pananakot ko sa kanya dahil sa sobrang inis, umalis na lang siya bigla. Buong akala mo ba talaga natatakot ako sa'yo, Shachar? I have evidence of your betrayal. I can use this against you. Betrayal. Ano bang betrayal ang pinagsasabi niya? Sophie, talagang ginaga, goodbye Shachar, pag-isipan mo ang kahilingan ko. At kailangan mong magdesisyon agad Shachar. Ayaw kong ginagawa akong tanga. Halos 2 taon akong nagpapakatanga sa'yo. Buong akala mo ba talaga nahahayaan ko na may kabit ka? Mag-isip-isip ka Shachar. Kaya mamili ka, ang anak mo o ang kabit mo. Tawagan mo ako kung may desisyon ka na. Ang kahilingan niya ay tatanggalin ko ang sekretarya ko sa trabaho nito. Tinanggal ko na ito bilang sekretarya ko bago pa man niya sinabi sa akin, pero binigyan ko ito ang ibang trabaho na hindi ako ang amo, kawawa din naman ito, may mga kapatid itong pinapaaral. Pero hindi ko ito masabi kay Sophie, ang gusto ko ay bumalik na siya at mag-usap kami ng masinsinan. Gusto kong magtiwala siya sa akin. Iyon ang gusto kong maramdaman. Pero ang sunod na tawag na natanggap ko sa kanya ay sinasabi niya sa akin na dinala niya si Shania sa hospital. At hindi na naman kami nagkasundo sa hospital. Galit siya. Galit din ako. Ang kapal din ng mukha mo. Kung makapagsalita ka, parang mahal na mahal mo si Shania, na parang pinahalagahan mo siya ng sobra. Diba, mas pinili mo ang kabit mo kaysa sa kanya. Pinapapili kita Shachar pero sino ang pinili mo? Hindi na ako mabuting ina sa pananaw mo dahil lang nagkataon na nagkaroon ng sakit ang anak natin sa pangangalaga ko. Anong tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo ba, mabuti kang ama? You have a mistress. You chose your mistress over our daughter. Paano mo naman nasabi na isa kang mabuting ama? Galit na sabi niya sa akin.
I don't have time for your nonsense, Sophie. I don't need to explain to you of things na bahagi lamang ng makitid mong utak. I didn't do anything. Ikaw ang gumawa ng bagay na maaaring ikakapahamak ng anak natin. Ikaw ang hindi nag-iisip sa kung ano ang mabuti para sa anak natin. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hanggang ngayon, napakaisip bata mo pa rin. You didn't change at all. Napaka makasarili mo pa rin, Sophie. Tandaan mo, hindi sa akin napahamak si Shania, sa'yo napahamak ang anak ko. Hindi ko din mapigilan sabi. Pareho kaming galit kaya hindi kami nagkaintindihan na naman. At hindi talaga kami nagkaintindihan hanggang sa umabot ng 5 taon ang pagsasama naming dalawa. Kung ang HIV ay walang cure, ang virus naman na nasa katawan namin ay hindi pa rin mahanapan ng antidote o lunas hanggang sa umabot na lang ang 5 taon. Meron ini-inject sa amin, 2 beses sa isang linggo para hindi manghina ang katawan namin pero hindi ito ang lunas, para lang ito pampalakas ng immune system namin. If the HIV attacks the body's immune system which are crucial for fighting off infections. Ang virus naman sa katawan namin ay nagpapahina naman sa immune system namin na pwedeng maging dahilan para magkaroon kami ng mataas na lagnat na tulad ng nangyari sa aming nung una. Sa paglipas din ng mga taon, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Sophie kahit pa madalas pa rin kaming mag-away. Halos lahat na lang ng babae na lumalapit sa akin ay pinagseselusan niya. Lagi niyang iniisip na nagtaksil ako sa kasal naming dalawa. At sa tuwing ganito siya, wala siyang ibang maisip kundi ang makipaghiwalay sa akin. And the truth is, it frustrates me. Ayaw kong makipaghiwalay sa kanya, umaasa ako na maaayos pa namin ang pagsasama namin pero hindi talaga kami magkakasundo. Until may possible cure na daw ang nangyayari sa amin. Kahit ilang beses na kaming umasa pero umasa pa rin kami. Gusto namin na bumalik na sa normal ang buhay naming apat. After of injected the possible antidote in our body, we need to be isolated kaya mahigit sa 1 linggo din akong hindi nakauwi sa pamilya ko. Pero nagpaalam naman ako kay Sophie na mawawala ako, sinabi ko dito na may medical mission ako. Pero madalas naman akong tumatawag para kumustahin silang dalawa ni Shania. After being isolated for 7 days, kailangan muna namin hintayin ang result ng laboratory test namin kung tuluyan na bang malinis ang dugo namin mula sa virus. Thank you very much for not leaving us behind, nakangiti kong sabi sa isang chemist na si Stella, maganda ito at maputi. Stella become a friend of mine, hindi din siya tumigil sa pag-aaral sa virus na nasa katawan namin. Siya ang leader ng team na naghahanap ng lunas. You're always welcome Mr. Montreal. This is a part of my job. I have to. Para siya matutamba kaya mabilis ko siya nahawakan. Parang nahihilo siya. Salamat. Medyo nahihilo talaga ako sa mga nakalipas na araw. Ganito talaga ako pagbuntis. Really. Congratulations sa inyong dalawa ni Dr. Kang. Masaya kong bati dito. Thank you. Inalalayan ko ito para makaupo ito ng maayos. Umupo naman ako sa upuan na nasa harapan nito at sandali muna kaming nagkukwentuhan. Medyo masarap ng kwentuhan namin na tungkol sa pamilya nito kaya may mga bahagi din na nagkatawanan kaming dalawa. Pero wala akong kaalam-alam na nakita kaming dalawa ni Sophie dahil pinuntahan na naman niya ako dito sa hospital. May mga panahon na talaga na pinupuntahan ako ng asawa ko, pakiramdam ko, binabantayan niya ako. Gusto talaga niyang mahuli kung may kabit ako. At dahil sa nakita niya na nakahawak ako kay Stella, naging paranoid na naman siya. Kaya nag-away na naman kaming dalawa. Sinumbatan ko siya tungkol sa pagtitiwala. Tiwala, paano naman ako magtitiwala sa iyo, kung maliban sa mahilig kang makipaglapit sa kahit sinong babae, ni halik, hindi mo man lang ginawa sa akin, Shechar. Galit na sabi niya sa akin. 5 taon na tayong mag-asawa, but you didn't even touch me. Alam mong mahal kita, asawa kita, gusto ko din maramdaman ka. Gusto ko rin maramdaman kung paano maging babae sa piling mo. Gusto kong halikan mo ako, Shechar. Gusto kong yakapin mo ako. Gusto kong angkinin mo ako pero hindi mo ginawa ang mga iyan. Kahit anong pagpapaganda at pagpapsexy ang gagawin ko sa harapan mo, pero hindi ka man lang nakaramdam ng pagnanasa sa akin. You always make me feel undeserved by you, Shechar. Nasaktan ako nang nakita ang pagtulo ng luha niya.
What am I to you, really? Am I just Shania's mother? Just the mother of your child? I have my own dreams and aspirations, Shechar. One of those dreams is to have a normal family, something I never really had. You know that, Shechar. I dream of having more children, of building a life filled with love and unity. But how can any of that come true if you can't even acknowledge me as yours? If this is how we are going to be, if you can't claim me, if you look at me with disgust, then please, let me go. Set me free. I'm begging you, Shechar. Let me go so I can find a life where I'm truly valued and loved. Pati ang kanyang mga mata ay tila nakikiusap sa akin. Ngayon ko lang na-realize ng tindi ng epekto sa kanya sa paglilihim ko kaya pinagsisihan ko kung bakit ko pa inilihim sa kanya ang totoo. Siguro dala na rin na natatakot ako sa kung ano ang maging reaksyon niya sa kalagayan ko. At tulad na rin ng sabi ko, sadyang malihim akong tao. Hindi ako ang klase sa tao na sinishare ang mga problema ko sa ibang tao. Kaya nga siguro sinasabi nila na marami akong lihim kahit palagi akong nakangiti at sadyang marami nga naman akong lihim. I have to go, Sophie. We're going to talk this later. Pero ito ang lumabas sa labi ko, imbes na aluhin siya. Tulad ng lagi kong ginagawa, dahil sa frustration, paulit-ulit ko na naman pinagsusuntok ang steering wheel ng kotse. Napatulo na naman ang luha ko. I am too guilty dahil nagawa kong saktan si Sophie. Galit na galit ako sa sarili ko. Hindi ko man lang inisip ang maramdaman niya sa pagtatago ko sa katotohanan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nagsisisi ako ng sobra sa nagawa ko sa asawa ko. The good news, lumabas sa laboratory nyo na normal na muli ang dugo nyo. Wala nang nakita na kahit anong virus dito. Ito na yata ang pinakamagandang balita na narinig ko sa loob ng 5 taon. Halos maiyak ako sa sobrang saya. Sa wakas, natapos na rin ang pagtitiis ko sa 5 taon. At pati na rin ang pagtitiis ko na wag galawin ang asawa ko ay natatapos na rin. Ang sarap pakinggan ng ungol ni Sophie, parang musika ito sa aking pandinig. Ito ang namimiss ko sa loob ng 5 taon. Ang sarap halikan at haplosan ng kanyang makinis at malambot na balat. Mula ngayon, hindi ko napagsasawaan ang kina ng asawa ko. Preskong hangin agad ang sumalubong sa akin pagbukas ko sa pinto ng bahay. It's almost 6 AM pero maliwanag na ang araw. Humakbang pa ako sa may terrace, lumapit ako sa railings, mas mapagmamasdan ko kasi sa bahaging ito ang napakagandang tubig dagat na parang brilyanteng kumikinang dahil sa liwanag ng araw. Maya-maya lang ay mas lalong gaganda tignan ng tubig dagat. Parang paraiso ang lugar na ito, malayong malayo sa lugar na nakasanayan at kinalakihan ko. At 2 taon na akong naninirahan dito kasama ang mga anak ko at ang yaya ng mga ito. Walang nakakaalam pero hindi talaga natuloy ang pagpunta namin ni Shania noon sa ibang bansa, pero iyon talaga ang plano ko pagkatapos ng annulment naming 2 ni Shechar. Kaya lang nagkaroon ako ng interest pagkatapos sabihin sa akin ng yaya ni Shania na may isang beach resort na ibinibenta dito sa lugar nila, dito sa Bantayan Island sa Cebu. Nung binisita ko ang lugar, nagustuhan ko ito at naisip ko na tamang lugar ito para makapagsimula kami muli ni Shania. Gamit ang pera sa pagbebenta ko sa flower shop at boutique ko, binili ko ang lugar na ito at ginawan ko ng kunting renovation. At ngayon, isa na ito sa pinaka-dinayo na beach resort dito sa Bantayan Island. May maliit na villa ako na nandito lang din sa beach resort at dito kami naninirahan ng mga anak ko. 2 na ang anak ko, 1 taong gulang na ang bunso kong anak na lalaki na pinangalanan kong Aahan, means, dawn, or first ray of sunlight, na katulad lang din sa kahulugan ng pangalan ng ama niya. Hindi ko alam noon na nabuntis pala ako muli ni Shechar. In fact, 4 na buwan na ang tiyan ko nang nalaman kong buntis ako. Wala naman kasi akong naramdaman na kakaiba. Hindi ko na rin napagtuunan ng pansin na hindi ako dinatnan dahil sa biglang paghihiwalay naming 2 ni Shechar, pagkatapos niyang ipinaramdam sa akin na pinahalagahan na niya ako. Pagkatapos niya akong paasahin na inaayos na niya ang pagsasama namin bilang mag-asawa, na inaayos na niya ang pamilya namin. Sobra akong nasaktan sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ng mga anak namin. Flashback. Bakit ngayon pa Shechar?
Pagkatapos ng 5 taon, malaki na si Shania pero bakit ngayon pa siya Chor? Bakit ngayon pa na inaayos na natin ang pagsasama natin? Bakit ngayon pa na sinasabi mong mamahalin mo na ako? Bakit ngayon pa na nagawa mo nang iparamdam sa akin ang pagmamahal at pag-aalaga mo? Bakit ngayon pa na nagawa mo na akong paasahin at masyado na kitang mahal? Tulong luha kong tanong, puno ng panunumbat ang tinig ko. Sobrang nanikip ang dibdib ko. Napakasakit nang basta na lang siyang nakipaghiwalay sa akin na wala akong ideya. Masaya pa kaming dalawa kahapon pero ngayon, inihain na lang niya bigla sa akin ang isang annulment paper. Ang lahat ng magandang ipinapakita mo sa akin sa mga nakalipas na araw ay isang pagkukunwari lang ba? Ang mga pangako na binitawan mo sa akin ay puro kasinunggaling lang ba? Bahagi lang ba ito ng panlilinlang mo sa akin? Gusto mong mahulog ako ng sobra sa'yo bago mo ako bibitawan? Bago mo ako iiwan na luhaan? Gusto mong masaktan ako ng sobra na parang ikamete ko na ang sobrang sakit before you going to dump me? Layan ba ang totoo? Pinunasan ko ang luha ko pero tumulo ito muli. Magsalita ka, yan ba ang totoo? Frustrated kong sambit, napataas na ang boses ko dahil sa hindi niya sinagot ang tanong ko. I'm sorry Sophie. Alam kong gago ako. Sana pinakawala na kita noon pa. I wish I hadn't wasted 5 years of your life because of my desire to punish you. I wish I hadn't gone through with my plan from the beginning. I regret it, and now I'm going to make things right, so I need to let you go. Anong ibig mong sabihin? Masyado akong nanghina, kung hindi lang ako nakaupo, baka tuluyan na akong bumigay. Nangangatog ang tuhod ko. Ang lahat ng nangyari sa atin sa loob ng 5 taon ay bahagi lamang ng pagpaparusa ko sa iyo. At tama ka sa lahat ng sinabi mo, ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw ay bahagi pa rin ng plano kong parusahan ka. Gusto kong paasahin ka, gusto kong mas lalo kang mahulog sa akin para masaktan ka ng sobra paghihiwalayan na kita. Nagising din naman ako na mali itong ginagawa ko kaya ititigil ko na at pakakawalan na kita. Gusto ko man ayusin ang nagawa kong kasalanan at mamahalin na lang kita pero hindi ko kaya I can't love the woman that I despise too much. I can't love you Sophie. So, ganito na lang pagkatapos ng lahat, bigla na lang niya akong bibitawan. Nangako siya na sasaya na kami pero bigla na lang niya akong binitawan. Hindi lang ako, pati na ang pamilya namin. Bakit ba niya ito ginagawa sa akin? Bakit napakalupit niya sa akin? End of flashback. After the annulment, hindi naging madali ang lahat lalo na sa anak namin ni Chor na si Shania, lagi itong umiiyak dahil sa ayaw nitong magkahiwalay kami ng daddy niya. May isip na si Shania, alam na niya ang nangyayari sa aming dalawa ng ama niya at tama nga ako sa inaasahan ko, sobrang nasaktan ang anak ko sa pakikipaghiwalay ni Chor sa akin. At hindi lang ito ang ginawa ni Chor dahil hindi din tinupad nito ang pangako nito sa anak naming na mananatili pa rin siya sa buhay nito, na lagi itong tumatawag at makikipag-video chat sa anak namin sapagkat mula nung umalis kami ni Shania, hindi na rin nagparamdam si Chor sa anak namin. Sobra akong nasaktan sa ginawa ni Chor, hindi ko lubos akalain na magagawa niyang talikuran pati na ang anak namin. Naramdaman ko na mahal niya si Shania pero pati ito ay tuluyan niyang inalis sa buhay niya. Iyak na iyak si Shania noon, laging hinahanap ang ama nito. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko sa bawat sandali na nakikita kong umiiyak ang anak ko, sa tuwing nakikiusap ito sa akin na tawagan ang ama nito pero sadyang tuluyan na talaga kaming inalis ni Chor sa buhay niya. At sa bawat luha na nakikita ko sa mga mata ng anak ko, sa bawat sakit na bumulatay sa mga mata nito ay kapalit ang matinding pagkapuot sa puso ko para sa lalaking minsan kong minahal dahil sa ngayon, bahagi na lang ito ng mapait kong nakaraan at wala na akong ibang naramdaman para kay Chor kundi galit. Matinding galit. 2 taon na ang nakakalipas kaya medyo natanggap na rin ng anak ko na wala na ang ama niya dahil inalis na kaming dalawa nito sa buhay nito. At masaya na kami lang. Masaya na ako kasama ang 2 kong anak. Sa kanila na lang umiikot ang buhay ko. At wala na sa plano kong umibig pa muli, dahil para sa akin, sapat na ang mga anak ko para magiging masaya ako. Maya-maya, mabilis akong napabalik sa loob nang narinig ko mula sa baby monitor na nakalagay sa sala ang pag-iyak ni Ahan, gising na ang baby boy ko. Pumanhik ako sa itaas na bahagi ng bahay para puntahan ang anak ko. Agad ko itong kinuha mula sa crib nito.
Napaka-grumpy nito, halata naman kasing gusto pa nitong matulog, nagising lang ito dahil sa nagugutom ito. Agad akong umupo sa kama at pinadidi ko si Aahan. Hindi ko nagawa ito noon kay Shania dahil sadyang wala talagang gatas na lumalabas sa akin pero kabaliktaran kay Aahan, sagana ako sa gatas nito kaya nga kahit 1 taon gulang na ito. Dumb-id parent ito sa akin, saka ko na ito stop pag nasa 2 taon gulang na ito. Pumikit-pikit naman ito ng dumb-id sa akin. Napatitig ako dito. Akala ko noon, kamukha ni Shachar si Shania pero habang lumaki ito, saka ko lang napagtanto na sa akin pala ito kamukha. Itong si Aahan naman ay kamukha ni Shachar pero baka magbabago pa ito. Medyo hawig naman kasi kami ni Shachar. Meron daw something sa aming dalawa na magkatulad. Tulog na tulog pa si Shania, nag-aaral na ito ng grade 1 sa naglisang private school dito sa isla at mamayang alas 8 pa ang klase nito. Ang yaya nito ang kasama nito sa school, buong araw itong babantayan ng yaya doon hanggang sa uwian na. Meron naman waiting area para sa mga nagbabantay. Hindi ko lang kasi hinahayaan na iwan ng yaya ang anak ko sa school. Si Aahan naman ay ako lang ang nagbabantay dito, dinadala ko ito sa opisina ko na nasa clubhouse ng resort, madami naman akong kakilala, mga empleyado na naging kaibigan ko na rin para tulungan akong bantayan si Aahan, lalo na pag may ginagawa akong mahalaga. Nakatulog muli si Aahan, tumayo ako at inilagay ko ang ulo nito sa balikat ko sandal bago ko ito ibinalik sa crib nito. Lumabas na ako sa kwarto para makapagluto na ako ng agahan. Maya-maya lang gigising na rin si Shania. Ito na ang naging buhay ko 2 taon ang nakakalipas. Iniwan ko ang komplikadong nakagisnan kong buhay sa Manila at namuhay akong tahimik dito. At hindi ko ini-expect na dito ko matatagpuan ang katahimikan na hinahanap ko, kasama ang mga anak ko. Busy ako sa araw na ito, inayos ko ang mga kailangan, inihanda ko ang function area para sa kasal na mangyayari 1 buwan mula ngayon. Napili kasi ang resort bilang venue ng isang kasal, at isang magarbong kasal daw ang mangyayari. Isang malaking oportunidad ng resort para mas makilala pa ito. Ma'am, makipag-meeting daw sayo ang wedding coordinator at ang mga ikakasal bukas. Ani ng sekretarya ko sa akin. Okay, what time? Tanong ko dito, 3 PM po, sagot naman nito. Tamang-tama, tulog si Aahan sa oras na ito. Okay. Ipinagpatuloy ko na ang ginagawa kong pagperma ng ilang dokumento. Pagkatapos kong permahan ang dokumento, napagpasyahan ko munang ipasyal si Aahan sa dalampasigan. It's already 4 PM, hindi na mainit sa labas. Ito talaga ang routine ng anak ko. Uuwi na rin mamaya si Shania at uuwi na rin kami sa villa para asikasuhin ko naman ang mga anak ko. Magaling nang maglakad si Aahan at tumatakbo na rin ito kaya ngayon, medyo naghahabol ako dito dahil nagtatakbo ito. Aahan, wait mommy. Tawang-tawa naman ito na parang nakikipaglaro sa akin. Tumakbo pa rin ito hanggang sa nadapa ito. Mabilis akong lumapit dito pero bago pa ako tuluyang nakalapit kay Aahan, naunahan na ako ng lalaking nakatayo sa bungad ni Aahan, tinulungan nito ang anak ko para makatayo, pero nag-iiyak pa rin si Aahan. Tahan na baby, nandito na si mommy. Agad kong dinaluhan si Aahan nang nakalapit ako dito. Sinervi ko agad ang tuhod at siko nito, wala naman itong galos. Kinarga ko ito, pinapatahan at pinunasan ko ang luha nito. Ibinaon naman nito ang mukha sa leeg ko at sumisinghot pa ito. Hinagod ko naman ang likod nito para pakalmihin ito. Saka ko lang naalala ang lalaking tumulong dito, napatingin ako sa lalaki para magpasalamat sana dito pero natigil sa ere ang sasabihin ko sana nang tuluyan ko nang napagmasdan ang mukha nito. Naumid ang dila ko at ramdam na ramdam ko ang paninigas ko. Siya, nakangiti siya sa akin. Naninigas ako habang nakatingin sa lalaking nakangiti sa harapan ko. Gusto kong magsalita pero parang may bamara sa lalamunan ko. Hinalma ko ang sarili ko, saka biglang tumalim ang titig ko sa kanya. Niyakap ko ang mahigpit si Aahan na parang pinuprotektahan ko ang anak ko mula sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Shachar, nabura ang ngiti niya at napakunot ang noo niya. Ako ba ang tinutukoy mo? Magkakilala ba tayo? Tanong niya na ikinangang ako. Hindi ba niya ako makikilala o nagkukunwari lang siya? Aminado ako na medyo nangangitim nga ako dito sa isla.
Hindi na rin ako nakaayos na tulad nung nasa Manila pa ako na parang nakaayos ako kahit sa pagtulog ko. You look familiar nga. Hindi ko lang masyadong mapagmasdan ang mukha mo dahil sa medyo sabog ang buhok mo at nakatikip ang ilang strand ng buhok mo sa mukha mo. Hindi niya ako nakikilala dahil sa mukha ko ngayon. Medyo natatakpan nga ang mukha ko ng ilang strand ng buhok ko dahil sa hangin. Pawis na pawis din ako dahil sa paghahabol ko kay Aahan kanina. Makakabuti ito sa akin na hindi niya ako nakikilala. Never mind. Ani ko at mabilis ko siyang tinalikuran, at malalaki ang hakbang ko para iwanan na siya. Miss. Narinig ko pang pidgel niya sa akin pero hindi ko na siya nilingan. Malalaki ang hakbang ko palayo sa kanya. Sa lahat ng pwede niyang puntahan na resort, bakit dito pa siya napadpad? Kami ba ang pinupuntahan niya dito? Hindi siya pwedeng magtagal pa dito, baka magkita pa silang dalawa ni Shania. Nakamove on na ang anak ko sa kanya. Nakalimutan na ni Shania ang ama niya. Ayaw kong makita pa siya ng anak namin at baka manumbalik lang ang sakit na naramdaman ni Shania nung hindi man lamang nagparamdaman ang ama dito. Mommy, pwede po ba akong lumabas? Maglalaro lang kami ni Lester sa dalampasigan. Palem ni Shania sa akin. Si Lester ay ang masasabi kong best friend ng anak ko. 4 na taon ang tandaan nito sa anak ko. At ito ang laging kalaro ni Shania. Anak si Lester ng isa sa mga pinagkakatiwalaan kong empleyado. Malapit lang ang bahay nito sa resort kaya madalas itong nandito. Si Lester ang unang naging kaibigan ng anak ko dito at nakakatulog talaga ang kaibigan nito para mapasaya kahit papaano ang anak ko. Hinayaan ko lang si Shania na makipaglaro kay Lester, alam naman kasi ng dalawa na hindi sila pwedeng pumunta sa malayo at sa dalampasigan lang sila sa harap ng villa pwedeng maglaro. Hindi din sila pwedeng lumapit sa dagat lalo na kung malaki ang alon. Pero sa pagkakataon ito, hindi pwedeng maglaro si Shania sa labas, baka magkita pa silang dalawa ni Shachar. Mula sa pagtitimpla ko sa niluto ko, napalingon ako kay Shania. Hindi pwede. Ha? Bakit po? Malalakas ang alon, baka lumapit ka pa sa dagat. Ibinalik ko na ang focus ko sa dagat. Naramdaman ko naman na bumalik na si Shania sa may sala. Pero maya-maya lang, Mommy, hindi naman po malakas ang alon, parang ang walang alon. At saka hindi naman ako lalapit sa dagat. Sa gilid lang kami maglalaro ni Lester, may bago kasing toy truck si Lester, maghahakot kami ng mga bato gamit ang laruan niya. Paliwanag nito. Napahinto na naman ako sa ginagawa ko. At napatingin na naman ako sa anak ko. Shania, dito na lang kayo maglaro ni Lester sa loob, yung mga doll mo na lang ang lalaruin yung dalawa. Ayaw ko po ng doll, Mommy. Gusto ko yung toy ni Lester. At saka boy si Lester, ayaw niyang maglaro ng dolls. Noon, masyadong mahilig si Shania sa mga bagay na masyadong girly. Favorite color nga nito ay pink pero dahil sa lalaki ang laging kalaro nito kaya kung ano ang mga laruan ni Lester, Leon din ang gustong laruin nito. Pati ang favorite color nito ay blue na at hindi na pink. Hindi na din ito nagsusuot ng pink na damit. Shania, wag nang matigas ang ulo, papasukin mo si Lester dito at dito kayo sa loob maglaro. Medyo mabigat na ang tono ng boses ko at pag ganito na ako, alam na ng anak ko na galit ako. Kaya nakasimangot itong bumalik sa sala. Nag-guilty ako sa ginawa ko sa anak ko pero kailangan ko siyang higpitan sa ngayon. Para din naman sa kanya ang ginagawa ko. Hindi ko kayang makita ang anak ko na nasasaktan pag makita nito muli ang ama. Nang natapos ko ang pagluluto ko, agad akong lumabas ng dining. Hindi ko nakita sina Lester at Shania na naglalaro dito sa sala. Tinignan ko ang dalawa sa may terrace, wala din. Napatingin ako sa may bakuran, hindi ko pa rin nakita ang dalawang bata. Pumasok ako muli sa bahay, sakto naman ang pagbaba ni Lindia sa hagdanan, karga nito si Aahan. Ito ang yaya ni Shania na katulong ko sa pag-aalaga ko sa dalawa kong mga anak. At dahil matagal ko nang nakakasama si Lindia kaya parang magkaibigan na kaming dalawa, hindi katulad nung nasa Manila kaming dalawa na parang masyado kaming formal sa isa't isa. 7 taon ang tanda ni Lindia sa akin pero dalaga pa ito at wala din anak. Lindia, nakita mo ba si Shania? Nasa itaas ba kasama si Lester? Tanong ko agad dito. Parang nakita ko sa labas, sa may dalampasigan, naglalaro kasama si Lester. Sagot nito. Agad akong nakaramdam ng galit.
Malaki na si Shania kaya matigas na rin ang ulo nito. Ngayon nga sinuway ako nito. Lumabas ako ng bahay, nagsuot ng tsinelas at pinuntahan ko ang anak ko. Nakita ko nga ito na naglalaro, may truck toy nga si Lester na mas malaki kaysa dati at ngayon, naghahakot ang dalawa ng mga bato para gumawa ng ewan ko. Hindi naman kasi kami ganito maglaro ni Sofia nung mga bata pa kami. Kung hindi manika ang nilalaro naming dalawa ni Sofia, madalas sa gadget kami nakaharap. Hindi ko lang talaga sinanay sa gadget si Shania. Hinayaan ko itong maglaro kasama ang ibang bata. Shania. Hindi ko napigilan at talagang pag-alit ang boses ko. Napahinto naman sa paglalaro ang dalawang bata at napatingin sa akin ang mga ito. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng anak ko. Diba, sinabi ko na wag kang pumunta dito. Diba sinabi ko na doon lang kayo ni Lester maglaro sa loob ng villa? Paano kung may nangyaring masama sa'yo dito? Napa-paranoid na ako. Bigla kasing sumagi sa isip ko na kaya nandito si Shachar para kunin ang anak naming dalawa. Paano kung plano pala nitong tanggihan si Shania? Mommy, wala naman masamang nangyari sa akin. Hindi naman ako lumalapit sa dagat, pangatwiran nito. Hindi ko na pinansin si Shania, napaharap ako kay Lester. Dong Lester, uli muna sa bahay ninyo. Agma na lang mo pagduadong ni Shania. Ani ko sa bata na gamit ang Bisaya na dialect. Bisaya ang salita ng mga tao dito. Pinapauwi ko muna ito ang ibig kong sabihin. Natuto na rin ako kahit papaano ng Bisaya. Si Shania naman, hindi pa masyadong nagsasalita ng ganito pero nakakaintindi na ito. Shania, balik na lang ko agma. Basin nanggita na ako si nanay. Paalam naman ni Lester kay Shania. Tumango naman si Shania. Padabog na naglakad si Shania pabalik papasok sa villa. Alam kong galit ito. Why are you so hard-headed? Didn't I tell you na hindi ka pwedeng lumabas? Na dito lang kayo maglaro ni Lester sa loob. Galit kong tanong kay Shania nang nakapasok na kami sa loob ng bahay. Bakit ba? I always play there. Hindi naman ako lumalapit sa dagat kahit hindi naman malaki ang alon, naiiyak na ito.